Talunos-lunos ang sinapit ng isang dilag sa kanyang 30 anyos na jowa nang malaman na ito'y buntis at di sa kanya ang dinadala nito. Sa sobrang galit ay itinali nito ang dalawang malalaking bato sa leeg na dilag at saka inihagis sa gitna ng karagatan. Matapos ang ilang araw nang may ulat na missing ang dalaga, ay natagpuan itong wala ng buhay, napalutang-lutang sa dagat sa barangay Santa Rosa, Tabango, Leyte, noong Abril 7. Kinilala ang biktima na si alias Ann 17 anyos, estudyante at residente ng naturang barangay. Habang ang suspek naman ay ang nobyo umano nito na si alias Pablo, 30 anyos, isang mangingisda at residente ng kalapit barangay. Nang matagpuan ang katawan ng dalaga, ay nakalubog ang ulo nito sa tubig at tanging ang mga hita lamang nito ang nakalutang. Dahil dito ay agad silang tumawag ng mga pulis na agad din namang pumunta sa lugar. Sa tulong ng ilang mga residente ng lugar, sakay ng mga ordinaryong bangkang ginagamit sa pangingisda ay inahon nila ang katawan. May nakitang lubid na nakatali sa leeg ng biktima at may nakakabit doon na 2 bato na itinali roon para sana hindi lumutang ang katawan at manatili ito sa ilalim ng dagat. Subalit dahil sa lumobo na ang biktima ay nagawa nitong buhatin ang mga bato at lumutang sa ibabaw kung saan ito natagpuan ng mga residente. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang 17 years old na si alias Ann at residente ng Sitio Kawayan, Barangay Santa Rosa, Tabango, Leyte. Base sa report, huli itong nakitang buhay noong April 2, 2025. Matapos na umalis sa kanilang bahay ay hindi na ito nakauwi pa. Ang pamilya ni Ann ay nabibilang sa mga kababayan nating mahihirap na nakatira sa Tabango, Leyte. Sa kabila ng kahirapan ay nagagawa naman ng kanyang mga magulang na matustusan ang kanilang mga pangangailangan at ang mga gustusin niya sa pag-aaral. Bata pa lang ay sadya ng masiyahin at mabait na bata si Ann. Kung may ugali man si Ann na nagiging problema ng kanyang mga magulang ay ang hilig nito sa pag-alis at paglabas ng bahay nang hindi nagpapaalam kung saan ito pupunta. Kung magpapaalam man at hindi pinayagan, ay tumatakas pa rin ito at namamalayan na lamang nila na nakaalis na. Bagamat umaalis ng bahay, ay umuuwi din naman ito at hindi nagpapalipas ng gabi sa ibang bahay. Kaya naman, ang hindi nito pag-uwi, noong gabi ng April 2, 2025, ay labis na nag-alala ang kanyang mga magulang. Hindi na din nila ito makontak. Nagsimula silang magtanong-tanong sa mga kaibigan nito at ilan nilang kamag-anak na madalas nitong kasama, subalit walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Maging ang kasintahan nito ay hindi rin alam kung saan nagpunta si Ann, kaya naman inilapit na nila ang problema sa mga pulis na nangakong tutulong sa paghahanap hanggang sa makatanggap sila ng impormasyon tungkol sa natagpuang katawan ng isang babae na palutang-lutang sa baybayin ng Barangay Santa Rosa, Tabango, Leyte. Ang suot nitong damit ay parehong-pareho sa huling damit na suot ni Ann bago ito mawala at dito nga nakumpirma na ito na nga ang nawawalang dalaga. Bago pa man matagpuan ang katawan ni Ann ay una nang nagkaroon ng lead ang mga pulis sa taong responsible sa pagkawala nito. Sa nakalap ng mga CCTV footages ng mga pulis, huling nakitang kasama ni Ann ang nobyo nito, ang 30 years old na mangingisda na si Pablo. Sa una niyang naging pahayag ay itinanggi nito na nakita niya ang biktima, kaya naman nang matagpuan ang katawan ay ito agad ang itinuring na person of interest. Sa pagkakahuli kay alias Pablo ay hindi na ito nanlaban pa sa mga arresting officers at agad din naman itong umamin sa nagawang kasalanan. Sa naging pahayag ng suspect ay ilang nakakabahalang impormasyon ang isinalaysay nito. Ayon sa salar ay ilang linggo pa lamang silang magkarelasyon ni Ann, subalit nalaman niya na nagdadalang tao ito. Nalaman niya din na nakikipagkita pa ito sa ex niya o dating kasintahan, kaya naman nagalit siya dito ng husto. Dala ng labis na galit at selos ay dito na niya naitumba ang nobya. Matapos ang ginawa ay isinilid niya ang biktima sa sako at dinala sa dagat kung saan ay tinalian niya ito ng bato sa leeg bago inihulog sa tubig. Tumagal pa ng ilang araw bago matagpuan ang katawan dahil sa nakataling bato sa katawan ay lumubog ito sa ilalim, subalit habang dumadaan sa decomposition stage, ang katawan ay nagsimulang lumubo dahilan kaya naman lumutang ito sa ibabaw.
Sa ngayon ay nasa kustodya na ng mga pulis ang salarin at mananatili siyang nakapiit habang dinidinig ang kanyang